Magandang araw sa inyo lahat mga bro. So muli maraming salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob sa atin para makagawa tayo ng mga panibagong kalaman, mga video patungkol dito sa ating mga motor. So ngayon araw mga bro, ang tutorial natin ay napaka-basic lang. Ayan, so napaka-basic lang mga bro yung gagawin natin ngayon araw. Bali dalawa yung unit na gagawin natin. Ano ba yung gagawin natin? Maglilinis lang po tayo ng karburador. Ito ay King 150 TC Macho 125. Okay? TC125. So ayan tutorial natin yan mga bro, paano maglinis ng karburador ng Skygo King 150. Okay? So yan mga bro, bago natin umpisahan, syempre yung mga bago pa lang po dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated kapag po meron tayong mga panibagong videos na mga i-upload. So tara! Ayan mga bro, kapag ka maglilinis kayo ng carburetor, mga TMX, so lahat ng pantra mga bro, halos pare-peras lang merong yung iba nakatornilyo, meron naman na dibunot lang. Itong Euro mga bro, itong Skygo na yan, King 150, halos kaparesya ng TMX. So ito meron na kasing tali, tanggalin lang natin to mga bro. Ayan, tanggalin lang natin tong tali. Ayun, tanggal na nga ito eh. Ayan, so meron dito yung lagayan, ito, ayan o. Ito kasi mga bro, mga lock niyan, kaso mga putol na pala. Ayan yung mga lock, oh. 1, 2, 3. Ang problema ay putol na. Okay? So kapag ka natanggal nyo na yan mga bro, pagka tatanggalin nyo tong carburetor, ang gagawin nyo lang, meron dalawang 10 dito. Kailangan nyo lang ng gamit. Ayan, kailangan nyo ng 10mm. So luluwagan nyo to dalawa mga bro. Dalawang tornilyo yan magkabilaan, isa dito tsaka isa dun sa kabila. Okay? Tapos ito kasi sira na rin pala oh. Luluwagan nyo rin to mga bro. Kaso ito nga maluwag na. Okay? So yung lock sa ating airbox, yung air filter natin, luluwagan nyo lang. Tapos ito, ayan, maluwag na. Kahit kamay nyo na lang mga bro. Pasensya na kayo mga bro kasi sinisipon po ako Ayan, ito, tanggalin natin tong 10mm. Okay, ito na yan. Tapos punta tayo mga bro sa kabila. Tanggalin natin doon. Okay, tanggalin natin. Dito tayo sa kabila. So, ayan. So, siya nga pala, ito nakalimutan ko sabihin, yung gasolina na yan, yung fuel cock na yan, tatanggalin nyo, ay i-off nyo po yan. Tapos bubunutin natin tong hose. Okay? Tapos, pasensya na kami, maskip kasi. Maskip yung working place natin kasi meron pa dito isang tricycle. So, ilinisan din natin ang carburetor niya. Parehas to mga bro, dalawa. Okay, basta gano'n na. Ito, tatanggalin natin to. Gamit lang kayo ng 10mm. Yan. Okay. Tigas. Ay, natanggal. Yan. Okay, so nakalas na natin. So balik tayo dito. Yan. Pagkatapos yung mga bro na matanggal yung dalawang tornilyo, so ang gagawin nyo, hihilahin nyo lang to hilahin nyo lang yan. Okay? So gaganito yung itsura nya. Tapos hugutin nyo lang to. Ayan, hugutin nyo lang yung carb. Ngayon, matatanggal nyo na. Okay? So matatanggal nyo na. Ngayon, ito, yung ating total cable, nakakabit po yan dyan. Ikutin nyo lang siya mga bro. Ikutin nyo lang to. Ayan, ikutin nyo lang. Tapos, may thread kasi yan. Pag hinugot nyo, ayan yung ating pinakapisto ng carb. Tapos, ayun na, nakuha na po natin yung carburetor. Okay? Pagkatapos nyan, dito tayo. Dito naman tayo mga bro. Ayan. So, ang gagawin natin dito, tanggalin nyo lang itong tatlong tornilyo na yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tatlo lang yan, tanggalin natin. I need you, love.
Yan. Pagkatapos yung matanggal to, ayan, di ba, tanggal na yung tatlo. Eh, makakalas nyo na rin to. Kunting pukpuk lang. Yan. Yan. Okay, so madumi na nga naman. Ngayon mga bro, ito mga jettings ang tinatawag. Ito yung main jet, tapos ito yung ating slow jet, or yung pilot jet, tsaka main jet. So gamit kayo ng clutch screw mga bro, tatanggalin natin yan. Tapos ito, meron ditong pin. Okay, kung gusto nyo tanggalin yung pinaka float valve natin, ito, para malinisan lahat. Ayan, meron dito. Ayan o. Ito, tanggalin natin to. Ayan. Ayaw. Susungkitin nyo lang dito mga bro na matulis na bagay, ano, para lumabas sa kabila. So, tanggalin muna natin tong ating mga jettings. Ayan. Tapos itong isa, maluluwag naman. Tapos itong isa. Ayan mga bro, so pagkatapos nyo malinisan ng brush yan, so medyo natanggal na yung mga ano, kung mas maganda mga bro, kung meron kayong panghangin, okay, kung meron kayong panghangin, ang napakalaga sa naglilinis ng karburador mga bro, ay natatanggal yung mga dumi dito sa loob ng mga jettings. Kasi yan mga bro, ang nagkakaproblema, minsan namamatay, walang minor, mahirap ito, no? Ito yan. Kasi yung mga panlabas na yan, normally na, nadudumihan naman talaga yung karburador sa labas. Ang mahalaga yung loob mga bro. So gamitan natin ng compressor. So bugahan yung mga bro lang mga butas, ay mga butas oh. Ngayon kung wala kayong compressor, gamit kayo ng yung pambumba. May pin yun, di ba? Yun sa bola. Yun ang isalpak yun dun sa mga butas, tapos bumbahin yun na lang. Yan. Meron kasi butas na maliliit yan mga bro, yan o. Kita nyo ba? Dapat yan, hindi barado. Ang may kinalaman sa minor, kapag ka may problema, wala kayong minor, ito yung maliit na jettings na yan mga bro. Ito naman, pagka nag-high rev tayo, ito naman yung trabaho niya. Ayan, okay, so pagka malinis na yan mga bro, pag malinis na yan, pwede na natin buuin yan mga bro. Yan. So unahin natin to. Itong maliit na jettings, dito yan sa kabila. Hindi naman yan magkakabaliktad. Kasi ito maluwag. Dito, sakto lang siya oh. Yan. Tapos ito. Okay, tapos ito. Yan. So hindi naman kayo dito mga bro magkakamali ano. At isa pa, napakarami natin tutorial nito.
napakarami natin na tutorial ng carburetor. Ito, ang tamang higpit lang mga bro, ano, hindi nyo kailangan pirusahin kasi baka maputol or mabasag. Ayan. So, tamang higpit lang. Ay, layo pala. Ayan. Okay. Tapos, sunod natin ay ito mga bro. Ito naman, kapag ka tumatagas yung motor nyo, laging tumatagas. Ito naman ang minsan ang may problema, yung ating float valve. So, ang pagkabit naman ito ay na ganito. Yan. Tapos, sasalpak natin dito sa butas. Okay. Salpak natin dyan. Tapos, kailangan nyo yung pin. Okay, may pin tayo dito. Sasalpak natin dito yan. Kailangan matamaan nyo tong guide nya para hindi matanggal. Yan, okay. Yan, tapos na mga bro. Pagkatapos nyan, pwede na natin ikabit ito. Yan. Ano? Ba? Basic na basic lang. So hindi na kayo magpapalinis sa mga shop. Magkano ang palinis ng carburetor? 100 to 200 depende sa motor. Meron pang 300 linis carburetor lang. Pagka mga malalaking motor, napakahirap kalasin ng carburetor. Eh, kung mga TMX lang naman, madali lang naman kalasin kasi nasa labas lang. Mga Wave 100, XRM, napakadali lang pagkakalasin. Pero meron mga motor mga bro na napakahirap tanggalin talaga, no? Meron mga motor kaya ng NS200 na Kawasaki. So, logi ka pagka ang singil mo ay 200 lang. Dapat nun mga 250 to 300. Linis carb lang yun. Yung mga NS200, NS160, ay NS150. Yan. So, napakahirap tanggalin yung mga yan. Buti pa yung 135. Yung Rouser 135, hindi siya ganun kahirap kalasin. Yan, okay. So, tamang higpit lang. Pagka nahigpitan nyo na, okay na, tapos na. Okay? So, ngayon na ibabalik na natin siya mga bro. Yeah, balik na natin. At isusunod naman natin yung isa. Same process lang naman yan mga bro. Hindi tayo. Yan. Dini tayo. Oops. Ngayon naman mga bro ay dito tayo sa pagbabalik naman. So sa pagbabalik, ang unang-unang ginagawa dyan mga bro ay para mas mabilis, unahin nyo na tong ilagay yung ating piston. Pero pwede nyo naman nakasalpak kaso mas hassle, ano, mas mahirap kasi kakapay nyo pa yan kasi meron tayong guide dito na sinusunod. Hindi lang basta mga bro sinasalpak to. Kung nakikita nyo to, yung piston mayroong hiwa. Sa kabila, meron din maikli. Ayan, itong hiwa na yan, meron pinapasukan yan sa loob. Yan, so lagi nakatapat dito yan. Kita nyo to? Yung may signal na, yung dot na yan. So dyan nakatapat yan, kailangan nakatapat yan ganito. Ayan. So salpak na natin, kailangan lulubog siya. Ayun, nakasalpak na. Ganun lang, tapos ikutin nyo ulit. Okay? Ayan, so kahit hindi na masyadong higpitan yan. Ayun, sa pagkakabit naman ito, unahin nyo itong ipasok mga bro. Unahin nyo ito dito, hihiwain nyo siyang ganyan. Tapos sasalpak nyo na to. Pasok nyo lang dyan sa butas. Ito mga bro. Ayan o, ganun lang. Okay? Tapos pagkatapos nyan, yung dalawang nut na tinanggal natin, ilalak nyo lang yan kabilaan mga bro. Yan, so pagka ginawa nyo to, di nakatipid na kayo. Hindi na kayo nagbayad sa mekaniko, di ba? Basic lang mga bro. Ano lang ang kailangan natin dito? Screw, tsaka gis, di tapos. Tapos gasolina. Yun lang, kabilaan lang. Okay? Tapos ay kabit na rin natin dito sa kabilaan mga bro. Tapos syempre, hindi pwedeng hindi natin hihigpitan yan. Dapat may higpit yan mga bro. Dito naman, wag naman masyadong pagkahigpitan, ano? Yan.
Yan, tamang higpit lang. Yan, mahigpit na. Tapos ito, bali pinalitan na natin yung ano niya kanina kasi kinakalawang na. So, pinalitan ko na siya ng C-clamp. So, okay. So, higpitan din natin to mga bro. Higpitan natin. Iba. Okay. Ay, pangit. Sablay, may hangganan pala to. Pangit. Ayun, oh, pangit na. May hangganan pala yung kinabit natin, maikli. Ito kasi puro kalawang na rin yung isa eh. Ayun, oh. Puro kalawang na. So, palitan na lang natin ng bago yan mga bro, ano? So, pagkatapos nyan, okay na yan. Tapos na. So, pwede na natin ibalik yung hose na tinanggal natin para masubukan natin kung aandar ka. Yan. Alright. So, ibalik lang natin mga bro yung hose na tinanggal natin kanina, no? Yan. Ibalik lang. Tapos on. Tapos, ayan, sumusubukan na natin siya ngayon kung aandar. Okay. On. Ayaw umandar, par. Yan, mga bro, kung nakakita nyo, umandar na, di ba? Yan. So, umandar na siya, mga bro. Yan, oh. Eh, di ba? So, gano'n lang mga bro kadali, yung pag, ano, gano'n lang kadali yung paglilinis ng carburetor. So, bali mga bro, yung Skygo na ito, nakakonvert siya sa YTX na speedometer, tapos meron tayong gear indicator. So tapos na. So hanggang dito lang yung video natin, ano. Magandang araw sa inyong lahat at sana meron kayo natutunan sa basic tutorial natin ngayon. Ito ginagawa kong tutorial para makatipid kayo mga bro. Kung mayroon kayong sariling mga motor, so dapat kayo na lang yung naglilinis ng carburetor kasi ang paglilinis ng carburetor ay napaka basic gawin yan sa ating mga motor. Right.